Hallelujah. Purihin siya sa kanyang kabutihang loob, sa kanyang katapatan sa atin. Hallelujah. So sa oras na to, let's continue to study the word of the Lord, the gospel of truth, no? Ang mabuting balita. Sabi nga, nakakalungkot isipin na si Pablo ay ginamit ng Diyos sa Galacia upang magbukas ng isang relasyon at maging isang iglesia na naglilingkod sa Diyos. Pero alam naman natin na si Pablo ay laging umaalis para magpahayag ng mabuting balita sa iba pang mga bansa o bayan ng mga hentil. Kaya nga, pagbalik niya, sabi nga, nasyak siya. So, nasyak siya, bakit? You're leaving the gospel of grace for a different gospel. Sapagkat habang wala siya, ay may mga tao na gumawa ng kaguluhan sa pamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga mali paniniwala o mga gawain na tunay nga hindi naman pinag-uutos ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi nga, malaya na sila, bakit bumabalik pa sila sa mga bagay na yon? So, itong sulat na ito ng Galatia is not only a letter na tunay nga binigay para bigyan sila ng warning, no? But truly, kinokorek na sila sa mga maling katuruan na pinahayag sa kanila. Who are these people na delikado? Sino itong mga taong ito na nag-cause ng kaguluhan sa Galatia? Alam po natin mga kapatid, when these people tried, to share a new gospel, a different gospel, kasama na nun kapag nagturo ka ng isang bagay na hindi ayon sa tinuturo ng salita ng Diyos, then you are not only questioning the authority of the leader or the head pastor, but also you are questioning God Himself. No, kapag dumiko ka o naiba yung landasin mo when it comes to faith, and you are sharing this to other members of the church, at salip na unity ang maging bunga, nagiging divisive. Hello. So these are the Judaizers, no? So ito yung mga Judaizers na kung saan itinuturo, sabi nga kini-question nila si Paul sa kanyang katuruan sa mabuting balita, sapagkat tinatalikuran daw ng turo ni Pablo ang mga bagay na ginagawa ng mga Hudyo. Okay? So sabi nga, andito yung circumcision at yung tinatawag na pag-observe ng Jewish traditions, no, religious traditions. At kasama na rin dyan yung observance, yung tinatawag nating celebration of peace, mga pista, araw at buwan. Ulitin ko, sabi nga natin, sinabi na nga ni Pablo, that these things is not the Lord, these are only things that reminded us of God. So, hindi ito, kundi si Lord ang katotohanan. No, these are all things that reminded us of the truth, but this is not the truth. So, tandaan po natin yan. Kaya nagulat si Pablo na medyo bumabalik sila, as in bumabalik sila sa dati nilang religious work. Okay? So, sabi nga, ito ang talagang purpose ng gawaing ito, ng salitang ito ng Panginoon, ng mabuting balita, no? Unang-una, sabi nga, gusto silang i-correct sa mga maling katuruan na kumakalat sa kanilang gawain at maging aware sila sa tinatawag natin mga Judaizing teachers, no? So, anong sabi ni Pablo? Ibig ko malaman ninyo mga kapatid na hindi kata ng tao ang mabuting balitang pinangangaral ko. Okay? Sabi niya, hindi kata ng tao. So, we talk about the gospel, the gospel. At sabi nga natin doon sa title, the gospel of truth. There is only one truth. No, there is only one gospel. Wala nang ibang gospel. Kaya kung babalikan natin ang book of Romans sa chapter 1, makikita natin kung ano ba yung mabuting balita. It talks about Jesus. It talks about God. It talks about Jesus who came into flesh. It talks about the obedience of Jesus Christ. It talks about His sacrifice. He died on the cross. And then after 3 days, He rose again. So, ito ang mabuting balita. Ang pagliligtas
pagwawalang sala ng Diyos sa mga taong nananalig sa Kanya. So, anong ibig sabihin ito? Kaya nga nagko-conflict, no? Marami nagsasabi, Pastor, bakit iisa lang ang Bible, pero bakit maraming religion, no? Maraming grupo. Yun ang problema eh. Kaya nagkakaroon ng maraming grupo, kaya nagkakaroon ng maraming denomination, is because they are sharing not the gospel of God, not the gospel of Jesus Christ, but the gospel of men. Hello? Kaya limbawa, sabi nga, the only way, the truth, and the life is Jesus Christ. And then, kapag may nag-claim, may umangkin ng kahit konting glory, no? Pag pumasok kayo sa aming grupo, kayo maliligtas, then it becomes religion. Sapagkat ang sinasabi na nila ay hindi yung sinasabi ng salita ng Diyos, kundi ang sinasabi nila ay yung sa kanila. Ganang kanila. Okay? So, sabi ni Paul, ang mabuting balitang ito na kanyang natutunan ay hindi niya tinanggap mula sa tao, hindi ito na-share sa kanya. So, there is a supernatural na experience. Which is totoo naman, kahit may ginamit si Lord na pastor o manggagawa, yung power ni Lord pa rin ang kumilos para maunawaan mo yung ibinabahagi sa iyo na mabuting balita. So naintindihan po natin mga kapatid yung mga bagay na yon. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sa pagkakataong ito. Sabi dito, si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. So ang tinutukoy niya dito ay yung Damascus experience niya. Kung naalala niyo yung Damascus experience sa kung saan na-meet niya ang Panginoon, no? Nang yung sikat ng araw ay lumiwanag ng higit sa normal. And then may tinig siyang narinig. At yun ay ang tinig ng Panginoon. And on that day, nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Pablo. So si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Maybe a pastor shared to you the gospel. He is an instrument, a channel of God's blessing, but still, God is the one who saves us. Si Lord din ang nagpalago sa atin. May nagtanim si Pablo. Ang nag-alaga ay si Apollo, but still, ang nagpalago dyan ay ang ating Diyos pa rin. Amen? Kaya nga pag meron ng umangkin, ang grupo namin, ang church lang namin, dito lang kayo at dito kayo maliligtas, hindi sa ibang church. So yun, yung from being yung truth of faith, nagiging religion. Bakit? Sapagkat meron ka ng itinataas maliban sa Panginoon. Okay? So, that is the true gospel. The gospel of truth is shared by God Himself to us personally. Kaya without God, no, kung hindi kumilos sa Lord sa atin, hindi natin talaga mararanasan ang born again experience. Sabi nga, sinilang ang tao in physical by the will of man, but also kailangan mong muling isilang spiritually by the will of God. So, sinilang tayo dahil sa ating magulang, no, we know God created us. Pero sabi nga natin, ang ikalawang kapanganakan ay tumutukoy sa kalooban ng Diyos at sa proseso ng Diyos upang tayo ay maging kanyang mga tunay na anak. So, pinag-uusapan din dito ang tinatawag nating the gospel and religion. Na ang isang simpleng word of truth can become a religious kaya ito'y magiging tinatawag nating maling katuruan, no? Walang problema tayo sa denomination, wala tayong problema sa tinatawag nating religion. Ang nagiging problema is natatakpan nito ang Panginoon. Hallelujah. So the gospel and the religion, number one, the gospel transform. Okay?
na ang tinatawag nating mabuting balita not only call people but also transform. So ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Not only he is completely clean, forgiven, but also a new person that is willing to do God's will. Parang binigyan ka ng clean, ng hindi to refurbish, na completely binago lang yung spec mo, specification mo as like ng computer, no? But completely nilinis ka ni Lord so that you can perform better, no? That you can do God's will, no? In His power. So kaya nga, sino man nakipag-isa kay Kristo, there is a transformation. Sana maintindihan nyo na si Paul is a good example of a religious fanatic but later transformed by the gospel of Christ. Okay? Kung alam mo na, akala mo, alam mo na may paraan para maglingkod sa Diyos, sa sarili mong way, but God, through the gospel, open our lives to the truth na tunay nga kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sabi nga niya dito, "For you have heard of my conversation in time past in the Jewish religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it and profited in the Jews religion above many equals." Sabi nga, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib sa Judaismo, which is religion. Buong lupit kong inusig, no? Salitang buong lupit kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Sa kabila na itong religion na ito ay nabuo mula sa truth na may iisang Diyos ang Israel, yan ay si Yahweh at wala nang iba. Kaya lang, kapag sinilagyan mo na ng mga panuntunan, katuruan ng tao, no? Then it becomes a religion. At sabi nga natin, kapag ikaw ay tinanggap mo ang mabuting balita, nagkakaroon ng unity, hindi ng division, no? O ng denomination. Kaya lang kapag pinasukan na ng religion, then yung pagiging Christian mo, spiritual person mo, become nagkakaroon, tinatawag nating kanya-kanya, kampi, no? So, nakikita nyo yung biggest difference ito. So, ang pinag-uusapan natin, when people put emphasis to their church name, to their pastors, lahat ng emphasis dapat ay kay Kristo. Pero kung inilipat ito sa pastor, sa simbahan, sa grupo, then that group will become legalistic. Ikatulad na tinatawag natin mga religion. Okay? So, bakit anong pagkakaiba ng religion? Katulad nga na sinabi ni Paul na ang mabuting balita ay naipahayag sa kanya, galing ito sa Diyos, pinahayag sa kanya mismo ng Panginoong Jesucristo. While the religion talks about the truth, the lessons, the teachings of men. No? Nasasamahan ng tradisyon, mga bagay na dapat sundin. Okay? So, ang religion talks about obedience. Ang mabuting balita naman talks about relationship. No? Relationship na sinimulan ni Lord, hindi ng tao. Tandaan nyo yan. Kaya sabi niya dito, dahil sa kanyang pagiging masigasig na miyembro ng Judaismo, ang sabi dito, naging masugid siya. No? Na talagang faithful siya. Kaya nakakalungkot kung akala ng mga taong ito ay naglilingkod sila sa Diyos, pero kapag ikaw ay nakasasakit na, katulad ng ginawa ni Pablo before, pinakukulong niya, pinahirapan niya, inaaresto niya, hinahanap niya, then nakikita nyo yung epekto ng religion. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, even alam natin, even sa ibang religion, no, na kapag masyado silang panatiko, pumapatay sila talaga. Alam naman natin yan. Handa silang pumatay sa ngalan ng kanilang relihiyon. Pero sabi nga natin, kung tayo ay tunay na Kristiyano, ang Diyos natin ay Diyos sa pag-ibig. Kaya kung isipin mo, kayo lang ang mga anak ng Diyos at
ang iba ay hindi. So hindi ibig sabihin na pwede nyo na sila saktan, patayin. Okay? So the gospel of truth transform and unite us. Pero ang religion, ito na, it divides the people. Kahit sa ngalan ng Panginoon. Jesus cannot be divided. The church of Christ cannot be divided because the church of God ito'y hinalintulad sa katawan ng tao. Hallelujah. Galatians 1:15, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa pinanganak at tinawag upang maging lingkod niya. Ang isang problema ng religion is all its work are not enough to reach God. Lahat ng effort ng tao sa ngalan ng religion ay hindi makaaabot sa kalwalatian ng Diyos. They are all short. No? At sabi nga natin, ang kahinatnan pa rin nila ay kamatayan. That's why the true gospel talks about God reaching out to men, while religion talks about men reaching God. Hello, naintindihan niyo po yun? So, ibig sabihin, sa relihiyon, naligtas sila dahil sa grupo nila. Samantalang, sa mabuting balita, naligtas tayo dahil sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Dahil sa kagandang loob ng Diyos, sa kabila ng ginawa ni Pablo, ay ginamit pa rin siya. Look at this. Mula sa pagiging masigasig, no? We know na naging accomplished si Paul sa kamatayan ng unang Christian martyr na si Stephen. And then, nakita natin how God called him doon sa daang Damascus. And then, the same passion ay naging passion ng paglilingkod kay Kristo. Kinorek ni Lord yung kanyang passion, yung kanyang paglilingkod. Instead of serving the religious teaching, the human tradition. So, kinonvert siya ni Lord to serve the one and only God. Kaya sabi dito, but even before I was born, God chose me and called me by His marvelous grace. Kahit nagkasala siya, mga kapatid, God's plan did not started when you accepted the Lord. God's plan was started when God created you. Kaya lang, yung pagkakilala mo, yung born-again Christian experience, no, open the door toward that path, the path of God's will, the path of God's saving power. Kaya naniniwala tayo, ikaw, ako, ay nilikha ng Diyos na may layunin. Ilagay nyo nga po diyan sa inyong comment section na nilikha ka ng Diyos at may layunin siya sa atin. May layunin ang buhay mo. May layunin ang Diyos sa buhay mo. I-type natin diyan, may layunin ang Diyos sa buhay ko. May layunin ng Diyos sa buhay ko. Hindi lang kay pastor, hindi lang sa mga leaders, kasama kayo. Kapatid, huwag ka nang mabigla kung sa isang kumpanya na pinagtatrabahuhan mo ay nag-iisa ka lamang na Kristiyano. At kung bakit ka napunta sa kumpanyang yan, ay huwag ka na magtaka, hindi yan aksidente. Lahat ay ayon sa plano ng Diyos. Ibig sabihin, you will have the opportunity to share the truth. Talk about Jesus and not the religion. Talk about God's grace at hindi yung mga utos na huwag kang kakain, huwag kang gagawa ng mga bagay na ito. Huwag nyo simulan ang pangangaral nyo na talikuran nyo ang kasalanan. Bagkus, simulan nyo ito na tanggapin si Kristo. At ang lahat ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa kanila ay babaguhin ng Diyos mismo. Amen? So tandaan niyo po,
Everyone has a purpose. God's plan is working. Sabi nga, hindi ito nag-start during the day na born again ka. Nagsimula ito nang nilikha ka niya. No? So, sabi nga, hindi ang kagandahan sa tinatawag nating plano ng Panginoon. Hallelujah, is the big transformation. Malaking pagbabago, no? Supernatural transformation. Hindi tayo kayang baguhin ng community, hindi tayo kayang baguhin ng religion, but God transform us completely. So, the word, the gospel, is the message that call to all, to serve, to submit, to accept God's plan, God's love, no? So, tandaan niyo po yan, the gospel that call. Kaya nga, nakita nyo yung difference kay Paul from being a religious fanatic into a passionate Christian. At nakita nyo yung kanyang anger, yung kanyang hatred, yung kanyang desire na hulihin ang mga kapatid na Kristiyano nung siya ay masugid pa, no? Faithful religious fanatic. But God transformed him. When he learned the truth, the gospel of truth, it transformed him completely, the opposite. So ito ngayon ang nakita natin at nababasa natin sa sulat ni Pablo. At nang ihayag niya sa akin ng kanyang anak upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay may pangaral ko sa mga hintil, hindi ako sumangguni kaninuman. Mga kapatid, the reason why Paul is telling this, sinasabi niya ito sa atin sa kanya sulat, sapagkat not only people, these Judaizers, no, confuse the Christians of the Galatian church, no? Kasama na doon sa pagtuturo nila ay ang pag-question nila sa authority ni Paul. So, ang gusto nilang palabasin na sila ay maraming alam, may alam sila kay Paul. But the truth is this, sabi nga, kaya nga sinabi ni Paul, when it comes to passionate religious fanaticism, number 1 siya. Kung pag-uusapan natin is fanaticism, pagsunod sa reliyong Hudyo, number 1 siya. Masugid siya. But right now, sabi nga natin, everything has been considered lost. No, yung kanyang natutunan, yung kanyang pag-aaral, yung kanyang achievement, lahat ng yon ay itinuring niyang kawalan, kapalit ng kanyang pananalig kay Kristo. Those things are completely nothing compared to what he gained in Christ Jesus. Amen. Kaya yun po ang nangyari. So if only people will accept Christ and love Him faithfully, magiging maganda ang mundong ito. Kaya lang, kung mismo sa church, sa division, mismo sa simbahan, mayroong tinitingnan. Ang mabuti ay ang Diyos. Si Pablo, si Pedro, ay bunga ng kabutihan ng Diyos. Si Pastor, kayo, ay bunga ng kabutihan ng Diyos. Ilagay nyo nga dyan, na tayo, ako, ay bunga ng kabutihan ng Diyos. Sige po, i-type nyo dyan, na tayo ay bunga ng kabutihan ng Diyos. So, ang pagkalikha sa iyo, ang pagdating mo sa mundong ito, at ang lahat ng ginagawa mo ay sa kabutihan ng ating Diyos. So, yung pagtulong mo, yung pag-ibig, katapatan mo, yung pagiging mahabagin mo, lahat ng yan, lahat ng mabuti na ginagawa mo ay dahil sa Diyos. Okay? Kaya sabi nga, sabi dito, nang ma-receive niya yung revelation, yung kapahayagan patungkol sa Panginoong Jesucristo, at ikalawa, nalaman niya yung kanyang layunin. Then, nakita natin dito ang malaki pagbabago. So, the gospel transforms. The gospel calls. And then the gospel is the truth. Kaya sabi niya dito, no, ang gospel na tinanggap natin ay ang galing sa Diyos, hindi ang galing sa pastor.
Ulitin ko, we are just merely messenger of God. Hindi kami ang Diyos. Hindi kami nagpapatakbo ng gawain, kundi ang Panginoon. Kaya kung ang pastor ay hindi ginagalang sa simbahan, hindi mo binabastos ang pastor. Ang binabastos mo ay ang Diyos. No? God upholds authority. Sana maintindihan nyo. Even sa time of King David, alam natin na pinagtangkaan siya ni Saul. Yung haring Saul ng ilang beses. Pero hindi niya nag-iginawang saktan yung hari. Sapagkat sabi nga ni King David, because he still believed na kahit sa estado na gusto siyang patayin ni Saul, still Saul is anointed by God. Hello. So, tandaan niyo po yun, mga kapatid. No one can touch God's anointed. Kung may issue sila, ang issue nila ay sa Panginoon. Kaya nga ho, mga kapatid, mas malaki ang accountability ng mga pastors and leaders of the church. Why? Sapagkat mananagot sila sa Diyos kung mali ang kanilang ginagawa. At kung tama naman ang kanilang ginagawa, ito'y makabubuti sa inyo. So, naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Kaya baka pagdating ng oras, sa halip, katulad na nangyari kay Moses, Moses is saved, pero hindi niya na-experience makaapak sa lupang pangako dahil sa kanyang pagkakamali. So talaga si Lord, hindi niya tatakpan ang kasalanan. Hindi niya kukonsintihin. Kung anong kanyang panuntunan, yun ang gagawin niya. But still, hindi iniwan ni Lord si Moses. Hindi niya iniiwan ang sino mang nagkakamali. Bagkus, andoon ang kanyang desire na maligtas sila. Pero pinipili ng tao ang kapamakan. Kaya sabi dito, ang effort ni Paul na mangaral ng salita ng Diyos sa mga bansa, sa mga bayan ng Gentil ay hindi dahil ito ay mandatong binigay sa kanya ng mga apostol. Supposedly, ang talagang nakausap niya ay ang Panginoon. At sabi nga natin, isa sa requirement sa pagiging apostol, hindi niya po na-meet si Lord Jesus nung buhay pa. Nung nasa lupa pa. Hindi niya nakita ang Panginoon Kristo nung nasa lupa pa. No? Pero bakit siya naging apostol? Sapagkat yung kanyang experience sa Damascus, wherein he heard the word of God himself. No? Yung kanyang experience doon, that makes him somebody called by God to become apostle. Okay? And then, sabi nga niya, nakita lamang niya at nakasama ang mga apostles, hindi immediately nung siya maging Kristiyano. Nakaraan pa 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro at 15 araw kaming nagkasama. Wala akong nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat na sinasabi ko sa sulat na ito, alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. At nasabi dito, pagkatapos pumunta ako sa mga lalawigan ng Syria at ng Cilicia. At hindi pa ako nakikita noon ng mga Kristiyano sa Judea. Ito po yung mga Kristiyan na nung panahon na yon ay kanyang hinahabol at hinuhuli. No? So, kilala si Pablo bilang manguusig. Kaya nga, nung time na ito, hindi pa siya namimit ng mga Judean Christian nung siya ay maging tunay ng Kristiyano. Ang sabi dito, nabalitaan lamang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral ngayon tungkol sa pananampalataya na kanya sinikap na wasakin nung una. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Walang kasalanan na hindi kayang ipagpatawad at walang masamang nakaraan na magiging hadlang sa bawat isa sa atin na makapaglingkod sa Diyos. Tandaan sana natin, pinili tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya, para magpahayag ng katotohanan ng mabuting balita ng ating Diyos na buhay. Kaya sabi nga dito, ang bunga ng Kanyang pananalig, ng Kanyang paglilingkod sa Diyos ay nagbunga ng tinatawag nating pagbabago. Ikalawa, naging pagpapala siya. And they praise God because of me, Galatians 1:24.
No? Kaya nga sa also to be the reason someone praises God. No, maging blessing ka, be a blessing. No? Let your service brings glory to the Lord. Nawa ang ating paglilingkod ay magbunga ng pagpaparangal at papuri sa Diyos, hindi sa tao. Be a blessing to others. At kapag tayo'y naging pagpapala, God will be glorified. Kaya nga sabi ng aklat ng 1, if I will be lifted up, I will draw all men unto me. Doon sinabi ng Panginoon yung paraan kung paano siya mamamatay sa mundong ito, mga kapatid. He is talking about yung cross, the cross of Calvary. No? Yung mabuting balita, the gospel. No, the gospel of truth. Pag naipahayag ito sa lahat ng dako, then ang tao ay lalapit sa Diyos. Kaya brothers and sisters, hallelujah. Maraming kasinungalingan na kumakalat ngayon. Maraming nagpupumilit magturo ng katotohanan, pero kung ang kanilang katotohanan ay walang transformation, hindi ayon sa faithfulness ni God, no, hindi sa salita ng Diyos, then sabi ni Paul, kung may magturo sa atin ng ibang katuruan, isumpa yan, layuan yan. No? So brothers and sisters, hallelujah, kaya kami nangangaral ng bukas ang Biblia so that you will see what we are sharing comes from our God. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, if you really receive the gospel of truth, the gospel of Jesus Christ, it will make you hear the call of God. Ito mabuting balita ang magsasabi sa iyo na tinatawag ka ng Diyos para maglingkod. And another thing, the gospel of Christ transform people. Binabago nito ang tao completely. Isang bagong nilalang. Amen. Kaya nga mga kapatid, hallelujah, kung hindi pa rin kayo, kung kayo'y nanatiling tagapakinig, hindi nyo pa rin naiintindihan ang mabuting balita. Kung hindi nyo magawang ibahagi ito sa iba, it only means one thing: you are not yet experienced the salvation of Jesus Christ. Sapagkat sabi nga, you cannot share what you do not have. Hindi mo pwede sabihin sa tao, masarap, maganda ang buhay kay Kristo, kung wala ka namang naranasan. At bakit hindi mo naranasan? Ang sinasabi ng Biblia, dahil hindi mo tinanggap ang katotohanan ito. Marahil, kaya nga naalala ko si Apollos, he was given the knowledge of salvation through baptism. Kaya kinakailangan pang ipaliwanag sa kanya ang mabuting balita ang mabuting balita kay Kristo. Okay? So, doon na kumpleto ang kanyang faith sa Panginoon. So, brothers and sisters, as we close this message, be a blessing. May your service glorify God. Okay? So, ito po ang dapat nating gawin. Heavenly Father, we thank you and we bless you, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Ilagay mo sa puso ng bawat isa ang katotohanan ito, na kami nilikha mo, kami tinatawag mo maglingkod upang maging pagpapala at magbunga ito ng kalwalatian at papuri sa iyong dakilang pangalan. Lord, continue to move mightily, Panginoon, hallelujah, kay Seni Diaz, Lord. Hallelujah, na mabigyan siya ng opportunity, O God, business opportunity sa CCT, Lord, by your will, according sa iyong plano at kalooban. O God, hallelujah, ikaw po nakakaalam, O Diyos, mangyari ito. You know the best.
So Lord, I pray, O God, hallelujah, na kumilos ka po, Panginoon, sa panalangin ito, Lord. Maging Panginoon, hallelujah, ikaw rin po ay kumilos mightily, Lord, hallelujah. Kay Lilian Pomeda, Jimenez, Diosdado, Senya, Julia, Rigado, Ramiro, Dordas, Seni Diaz, Carlota, Jimenez, Senya, Cynthia, Bilo, and Yoli Cunanan. Carlota Jimenez Senya, Maria Teresa Pilaes, and Lady Sian Perfumery, Lord, in the name of Jesus Christ. Salamat po na marami sa umagang ito, Panginoon, and all those prayers not even mentioned, Lord, alam po namin, alam mo po yun, O God, and I know, Lord, na alam mo, O Diyos, ang tamang kalooban na nais mong mangyari sa aming mga panalangin. Dalayan po namin, O Diyos, that our prayer, Lord, is centered on submission and trust in you, Lord. In Jesus' mighty name, amen. Magandang umaga, pagpalain tayo ng Diyos. Mga kapatid, maging pagpapala, maging dahilan para papurihan ng Diyos sa pamagitan ng ating paglilingkod. Hallelujah.